Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po Jesus na muli kami magkakasama ngayon online upang makapag-aral ninyo po mga salita. Sa aming topic 201, A Responsive Heart. Dalangin namin Panginoon na patuloy na turuan, tulungan nyo kami Panginoon na magkaroon ng puso na nagpapakumbaba, puso na sumusunod sa inyo pong harapan Panginoon, sa inyo pong kalooban sa buhay namin Lord God. Salamat Panginoon, nakasama ka namin sa gabing ito. Patuloy nakatagpuin niyo po kung ano man yung mga issues, concerns na meron kami o Father God. Sa inyo pong papuit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight, A Responsive Heart, kukuhanin natin yung ating main verse sa Acts chapter 16 verse 22. Sabi po muna dito sa English version, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Ganda, no? Sabi niya, ang Panginoon na nagsabi dito, no, na natagpuan niya si David. Sabi niya, a man after my own heart, who will do all my will. At ako naniniwala, itong salitang ito, hindi lang to specific kay David. Kasi ang Lord hindi nagkamali sa pagpili sa bawat isa sa atin. Bagamat minsan may mga lapses tayo, 'di ba? Minsan nabibisi tayo, minsan nasa-set aside natin yung time kay Lord, pero hindi nagkamali ang Lord sa pagpili sa atin. We are men of God, women of God, after God's own heart, who will do yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Tagalog, at nang siya'y alisin ng Diyos, referring to Saul, kasi he was the first king of Israel, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. So short background lang, syempre alam natin na si Saul nag-disobey sa kalooban ng Panginoon, kaya pumili ang Lord ng papalit kay Saul at nakita nga niya si David na sabi ng verse, willing sumunod sa nais ng Panginoon sa kalooban ng Diyos. Siya ay pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Ito gusto ko na ibigay ng emphasis dito, 'di ba? Sabi niya, isang lalaking aking kinalulugdan, handang sumunod sa latang nais ko. Very young pa dito si David, wala pang napatunayan sa buhay. Nagpapasto lang, nag-aalaga ng tupa, 'di ba? Kung titingnan natin, wala siyang credentials, wala siyang qualification, pero ang sabi ng Lord, kanyang kinalulugdan. At alam ng Lord na handa siyang sumunod sa lahat ng nais ng Panginoon. In the same way, ganun din ang sinasabi sa atin ng Lord. Minsan kasi we are disqualifying ourselves. Sinasabi natin na marumi tayo, makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat. Pero the Lord is pleased with us. 'Di ba? Alam ng Lord na kaya nating sumunod sa kanyang kalooban kasi siya rin naman ang nagbibigay sa atin ng bagong puso, ng bagong spirito. Siya rin yung tutulong sa atin upang makasunod sa kanyang kalooban. In the Old Testament, David was described as a man after God's own heart. His sensitivity to God's Spirit set him apart from Saul, who hardened his heart. Yun yung difference kasi, di ba, inaaral natin yung story ni Saul for the past few weeks na po. Alam natin na si Saul, may chance kasi siya na mag-repent, di ba? Pero mas pinili niya na patigasin yung kanyang puso. Under the new covenant of grace, na sa kapanahon na po natin ngayon, God calls us not to rely on our own righteousness. Yan, lagi mo yung titingnan. Kaya nga, hindi mo dapat i-qualify yung sarili mo kasi hindi naman talaga tayo righteous. Kahit na minsan on fire tayo kay Lord, darating ang time na magiging malamig tayo sa Panginoon. Darating ang time, mabibisi tayo. Darating ang time, tatama rin tayo, di ba? But to walk with hearts responsive to His Word and Spirit, yun yung gustong gawin ng Panginoon natin. Yan, na magkaroon tayo ng puso na willing na mag-respond sa salita ng Diyos at sa dikta ng banal na Espiritu. Through Christ, the law is written on our hearts sa Jeremiah 31 verse 33, enabling us to obey not out of fear but out of love. 'Di ba? Kasi in the Old Testament time, kailangan mong sumunod. Pag hindi ka sumunod, mamamatay ka, 'di ba? Pero ngayon, tayo po in the new covenant of grace, sumusunod tayo kasi alam natin na mahal tayo ng Diyos. Nauna tayong minahal ng Diyos at yung proper response natin is also to love God and to love others as well. Sabi ng Jeremiah 31:33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. So it was prophesied in the Old Testament time, pero nangyari na to sa atin ngayon, 'di ba? Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautosan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso
Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. Now we are the heirs of Abraham. So therefore, ito pong sinabi dito ni Jeremiah, nangyari na po ito sa ating kapanahunan. Natanim na sa ating kalooban yung kautosan ng Panginoon na isulat na sa ating mga puso. At syempre, ang ating Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Tingnan po natin yung short background and hermeneutics ng ating verse para mas malalim po nating maunawaan. So yung 1 Samuel chapter 24 in the Old Testament time, it was a story of David and Saul. At dito makikita natin David spared Saul's life. Meron siyang chance, opportunity na finally patayin na si Saul kasi anyway, siya naman ay sinosot ni Saul para patayin si David. So unahan niya na si Saul. Meron siyang chance na ganun pero hindi na yun ginawa, showing humility and reverence for God's authority. Alam niya na appointed by God si Saul and he did not want to touch that appointed by God. Yon. So ganun yung tingin niya sa authority na nilagay ng Lord na si Saul yung kanyang king during that time. His conscience was tender unlike Saul's hardened heart. Then yung magkaiba sila ng puso, 'di ba? Andun yung konsensya ni David, pero si Saul andun yung pagiging matigas ng kanyang puso. In Genesis chapter 3 naman, humanity's fall began with a heart that resisted God's command, choosing independence over obedience. 'Di ba kaya pumasok ang kasalanan? 'Di ba nung sinabi nung ahas na huwag kang makinig sa Panginoon kasi magiging Diyos ka. Magiging katulad ka ng Diyos kapag kinain mo yung bunga, yung fruit of knowledge of good and evil, 'di ba? Pero mas pinili ni Eva at saka ni Adan yung independence over obedience kasi malinaw naman yung instruction ng Lord, 'di ba? Na lahat pwede niyong kainin maliban lamang sa pinagbabawal na bunga na ito. Pero mas pinili pa rin nila maging independent. Pinili pa nila mag-disobey sa Panginoon. In the New Covenant context, unlike the Old Testament or the Old Covenant written on tablets of stone, 'di ba? Yung sinulat yung Ten Commandments through Moses, 'di ba? The New Covenant naman writes God's law in our hearts through the Spirit. Yun po yung nangyari. Sa kapanahonan natin ngayon, wala na mga tablets of stone, kundi naukit na sa puso natin nung tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay natin, yung batas, yung kalooban ng Panginoon. Sabi ng 1 Samuel 24:16-22, basahin lang po natin yung short story. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka David at ako'y mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masasamang ginagawa ko sa'yo. Nagkaroon siya ng realization kasi nga meron siyang chance na patayin siya ni David pero hindi siya pinatay ni David. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinatay. Kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay, bihira sa tao makakagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Ngayon alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel. At sigurado kung magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo ubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito'y umuwi na si Saul, sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan. And to cut the story short, syempre naging king si David, namatay si Saul, namatay yung angkan ni Saul, even yung best friend ni David na si Jonathan, pero merong natirang isa si Mephibosheth. At sabi dito, 'di ba, nangako siya na hindi niya ubusin yung lahi ni Saul at hindi buburahin sa daigdig ang pangalan ng kanyang angkan. So it come to pass, even si Mephibosheth inampon niya kahit pila ito may defect, pero kasama sa table ni David tuwing siya ay kumakain. Yan. Genesis 3:8-13. Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh kahit nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga pinagbabawal ko? And then anong sinabi sa verse 12, kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. So tinuro pa si Eva. Sabi ng verse 13, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, inilin lang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain, sagot naman ito. So itinuro naman niya yung ahas. Instead na aminin nila yung kanilang ginawang pagkasala na hindi sila tumupad doon sa kalooban, doon sa utos ng ating Panginoon.
In the New Covenant naman, Hebrews chapter 8 verse 10, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo nangyari na to sa atin. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. So nasa atin ang isip, isusulat ko ito sa kanilang puso, nakaukit na sa puso natin. Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. Di ba kanina nabasa natin sa Jeremiah in the Old Testament time, inulit sa Hebrews. At sabi dito, sabi ko sa inyo nasa New Covenant na tayo, prophecy yan, pero nangyari na po yan sa ating kapanahunan. Nung tinanggap natin si Lord na Savior ng buhay natin, na Panginoon ng buhay natin. 3 points na gusto ko pang iwanan sa atin tonight. Point number 1, a heart sensitive to God's Spirit. Alam mo, dapat magkaroon ka talaga ng puso na sensitibo sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa Espiritu. Yan. So for several days, I'm having devotion with the Lord. Talagang dito rin niya ako dinidil. Na kailangan talaga sensitive tayo doon sa kilo, sa sinasabi ng banal na Espiritu. David's conscience was struck when he cut Saul's robe sa 1 Samuel 24 verse 5. 'Di ba? Imagine, kinat lang niya ng konti, piraso lang doon sa robe ni Saul, pero nagkaroon siya ng conscience kasi alam niya na mali ang kanyang ginawa, na-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Another example nito, si Peter, after denying Jesus, he wept bitterly sa Luke chapter 22 verse 62. Sensitivity leads to repentance. 'Di ba? Katulad ni David nagkasala, ni Pedro nagkasala, pero no nangyari sa kanila, merong realization, merong repentance. In the New Covenant, the Spirit does that to us. The Spirit convicts us gently, leading us back to grace. Sabi ng John chapter 16 verse 8. Kaya nga wala ng condemnation eh. Hindi kita i-condemn, nobody will condemn you, o hindi ka na nag-church, hindi ka na umaatin ng Bible study. Pero si Holy Spirit ang magsasabi nun sa'yo. He will convict you gently at babalik ka sa biyaya, sa pag-ibig ng Panginoon. Sa 1 Samuel 24 verse 5 na magawa niya ito, sabi dito, inusig siya ng kanyang buti, si David, sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Imagine, di ba, kinat lang niya ng konti yung robe ni Saul, pero may ganun siyang conscience realization. And then sa Luke 22:62, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Kasi alam niyang mali ang ginawa niya, na dininay na si Jesus Christ ng 3 times, di ba? And then sabi ng John 16 verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng ating Panginoon. It is the Holy Spirit that will guide us, 'di ba? The Holy Spirit will never judge us, but it will convict us. Kasi ang role ng Holy Spirit, tinuturo sa atin ng banal na Espiritu anong dapat mong gawin, anong mali mong ginagawa. Pangalawa, a heart guarded against callousness. Alam mo yun, kasi gusto ng Lord, yung puso natin, hindi maging pusong bato, hindi pusong merong kalyo. Alam mo yung kapag may kalyo na or may bato na, parang hindi ka na tinatablan, wala ka nang nararamdaman, hindi ka na sensitive. Hindi ka ganun yung nangyari kay Saul. Saul hardened his heart, resisting God's word. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. Kasi siya, 'di ba, kahit na ang daming ginagamit sa kanya, si Samuel, 'di ba, kinakausap siya ng Panginoon through prophet of God, pero pinapatigas pa rin ni Saul yung kanyang puso. Pinipili niya pa rin yung sarili niyang gusto. Nagre-resist siya sa salita ng Diyos. So in the same way, ganun din tayo. Minsan napapakinggan mo na yung salita ng Diyos, umaating ka lagi ng Bible study, nagcha-church ka, alam mo na yung salita ng Diyos. Pero wag mong tularan si Saul, wag mong pilitin na i-harden yung puso mo, kundi i-guard mo yung heart mo against being kalus or pagkakaroon ng kalo or pagiging bato sa salita ng Diyos. Example nito, yung mga Pariseo. 'Di ba, sa kapanahon na ni Jesus sa Matthew chapter 13 verse 15. They had hearts dull to God's truth. Imagine si Jesus Christ na nagsasabi sa kanila ng katotohanan, I am the way, the truth, and the life. Pero tinanggap ba nila yung katotohanan? Hindi. Tinanggap nila yung kanilang self-righteousness, di ba? And in Christ, we are warned not to let betrayal or lawlessness make our hearts cold. Sa Matthew chapter 24 verse 12. The grace of God keeps our hearts alive and warm. So balik ka sa tinapos na gawa ng Panginoon, sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. So basahin natin sa 1 Samuel 15:23. Ang pagsuway sa Kanya
ay kasing sama ng pangkukulam, 'di ba? Kapag daw nagdi-disobey tayo, kasing sama daw 'yun ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba raw natin sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Yan, nag-disobey si Saul dahil doon pinalitan siya ng ating Panginoon. Matthew 13:15, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, referring to Pharisees. 'Di ba, imagine, alam nila yung batas, nagbabasa sila ng salita ng Diyos, pero ang pupurol daw ng kanilang mga isip. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. That's the good thing about the grace of God. Kasi kung naunawaan mo yung biyaya ng Diyos, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, babalik at babalik ka sa Kanya. Hindi katulad ng Pariseo, patuloy silang nagmatigas, 'di ba? Patuloy nilang hindi pinakinggan yung salita ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Alam mo, totoo yan. Kaya nga tinuturuan tayo tonight, i-guard natin yung ating mga puso na huwag nating mahayaan na masanay tayo na hindi nagsisimba, masanay tayo na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nagwo-worship, hindi umaatin ng Bible study. Kasi darating at darating ang time, manlalamig daw ang pag-ibig ng marami. Kaya nga tayo ay patuloy na tinuturuan ng salita ng Diyos. Point number 3 natin, a heart transformed by grace. Ang inang puso natin, mababago lang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Walang simbahan na magbabago sa iyo. Walang pastor, walang tao na magbabago sa iyo, not even yourself. Pag may nangako niyan sa iyo, sumama ka sa akin, magbabago ka, hindi po yun totoo. It's the Holy Spirit that will transform us through the grace of God. The Lord God promises, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Sa Jeremiah 31:33, na sabi ko nangyari na sa atin. Nalagay na sa ating isipan, sa ating mga puso, 'di ba, yung salita ng Diyos. Sa Acts 9, Paul, once hostile to the church, became responsive to God's call after encountering Christ. 'Di ba? Tunay na na-born again si Pablo. Dati siya yung kontrabida sa mga Kristiyano, sa mga born again, 'di ba? Pero naging responsive siya sa panawagan ng Lord sa kanya nung na-encounter na si Kristo. In the same way, kaya ka rin narito tonight kasi ako naniniwala na encounter mo talaga si Jesus Christ. In the new covenant, obedience flows from love, not fear. Yan, i-check mo din yung heart mo, check mo din yung pinupuntahan mo. Ikaw ba ay umaatin sa isang simbahan na sumusunod ka lang dahil natatakot ka? Dapat andun yung obedience mo dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yun po yung new covenant sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at silang aking magiging bayan. Jeremiah 31:33 pa yan. Old Testament pa yan. Nangyari na po yan sa panahon natin. Sa Gawa 9:4 to 9 naman, ito yung story kung paano na-encounter ni Paul, ni Saulo before na naging Paul si Jesus Christ. 'Di ba? Alam natin na nabulag siya, natumba siya sa lupa at narinig niyang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita makasama ni Saulo nang marinig nilang tinig, ngunit wala naman silang makita nagsasalita. Alam mo, ang ganda ng verse 7. May kasama dito si Saulo. Pero alam natin na very specific, very individual si Jesus Christ ang kinakausap niya si Saulo, 'di ba? Narinig nila yung tinig ngunit wala silang makitang nagsasalita, 'di ba? Pero it was clear to Saulo that the Lord is talking to him. The Lord is talking to him directly. Tumayo si Saulo at pagmulat niya hindi siya makakita kaya siya inakay na makasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. And then nung may instruction ng Lord sa kanya, ang maganda talaga dito kay Saulo is nag-respond siya. 'Di ba? Kasi may choice naman si Saulo eh. Lahat tayo, may choice tayo. We all have free will. May choice kang umatin ng Bible study, may choice kang hindi umatin ng Bible study, may choice kang magsimba, magbasa ng salita ng Diyos, 'di ba? Pero the good thing about this one, alam ng Lord na si Saulo susunod sa kanya. 'Di ba? Kasi all-knowing ang Lord, eh, hindi nagkakamali ang Panginoon.
Kaya nga church, wag mong i-disqualify ang sarili mo kasi the Lord qualifies what He called. Nauna yung pagtawag before na gawin tayong karapat-dapat bago niya tayo gawing kagamit-gamit katulad ng ginawa kay Saulo. Wala namang anything na pinatunayan si Saulo, 'di ba? Puro kasalanan nga ang ginawa niya sa Panginoong Hesus pero pinili siya ng Lord. Sabi ng Pilipos 2:12-13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayo maging masunurin. Ngayon ako'y malayo sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pag sumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang ganda ng sinabi dito ni Pablo, no? Sapagkat sino ang kumikilos sa kanila upang naisin nila at isagawa ang kalooban ng Lord? Ang Diyos. Si Jesus Christ. Not the church, not Paul being the pastor or apostle, 'di ba? Kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naniniwala ako ang discipleship, ang maturity, ang growth kasi trabaho yun ng banal na spirito. Kailangan lang na maunawaan niyo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi natural na sa Kanya na siya magiging alagad ng Panginoon. Natural na sa Kanya na magsisimba. Natural na sa Kanya na atin ang Bible study. Kasi naunawaan niya yung pag-ibig ng Lord sa Kanya. Kasi ang banal na spirito ang kumikilos sa buhay niya. Yung conclusion po sa atin tonight, David's life reminds us that God values a responsive heart more than outward rituals. Yan. Kasi minsan madaling makita in the physical, akala nung iba ay matured si kuya kasi tumutugtog, kumakanta, tumatayo sa unan, ginagamit ng Panginoon. Pero ang tunay na maturity, yung responsiveness ng puso niya sa panawagan ng Panginoon. In the new covenant, Christ enables us to live with tender hearts guided by His Spirit. A responsive heart is humble, contrite, and quick to obey, not by our strength, but by His grace. Dapat ang Lord ang siyang patuloy na napaparangalan sa kanyang buhay, hindi yung kanyang sarili. So, paano ko po ito ma-apply? Examine your heart daily through prayer. Sabi ng Psalm 139:23-24, allow God's word to shape your decisions even in small matters. Ganda niya, no? Even in small matters, i-consult natin yung Panginoon. Respond to the Spirit's conviction immediately. Don't delay obedience. 'Di ba? Hindi kasi dapat pinapatagal. Dapat kung may panawagan sa iyo ang Panginoon, kino-convict ka naman ng Espiritu, immediately you will follow Him. Ayan. Guard against bitterness and lawlessness by staying rooted in grace of the Lord. 'Di ba? Minsan kasi nagiging bitter tayo kapag may mga prayer sign na hindi pa nangyayari sa atin. Kapag minsan nagiging pasaway tayo or nagkakamali, nagkakasala tayo, lumalayo tayo sa presence ng Lord. So balik dapat tayo sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng awit 139:23-24, may ganitong awitin, O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo ko at ihatid. So magpasiyasa tayo sa Lord. Kasi the Lord knows everything. Alam yan ng Panginoon. You can talk to God, yung mga pains mo, mga struggles mo, mga problems mo, sabihin mo sa Panginoon. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon, na magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Fellowship with Him in our quiet time, in our devotion. So ang challenge po sa atin tonight, let us be people after God's own heart, na responsive, humble, and transformed by His grace. Panginoon, salamat o Jesus sa gabing ito na tinuruan nyo kami na magkaroon ng responsive heart. Alam ko na ito po ay nasa puso na po ng bawat isa, nasa isip na po namin, nakaukit na sa isip namin, sa puso namin ninyo pong mga salita nung tinanggap ka namin na Lord, na Savior ng buhay namin. Kaya Lord, ang akin pong panalangin, patuloy nyo itong ipaalala sa amin. Patuloy na aming maalala ang pag-ibig nyo sa amin, ang tinapos na pong gawa sa cross of Calvary, ang inyo pong biyaya, ang inyo pong walang hanggang pagtanggap, walang kondisyon, walang patakarang acceptance sa bawat isa sa amin, Lord God. And I pray na maging respond din namin sa pag-ibig na tinanggap namin sa inyo ay pag-ibig din po, Panginoon. Sapagkat ito po yung paraan upang kami makasunod fully sa inyong kalooban, O Father God. I know, Panginoon, na kapag kami sumusunod sa inyong kalooban,
andun yung favor, andun yung blessing, Panginoon, sapagkat wala kang plano sa amin kundi ikakabuti lang namin, Panginoon Lord God. Kaya Lord, ang dalangin ko, patuloy kami magtiwala sa iyo, patuloy kami manatili sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong grasya, O God. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.